Maganda po ako, di ba? Anyway, so I'm here to teach you how to attract buyers. Simple lang po yan. Question ko po, paano po ba tayo nakaka-attract ng buyers? Any wild guess? Boost. Sa akin po, yung photo mo dapat maganda siya. Okay, that's one thing. Anything else? Sa promotion. Promotions. And any other? Sa free shipping po ba hindi na-attract yung buyers? Na-attract. Discounts. Yes. So I have here 5 attributes na nakikita ng buyer na na-attract yung mga buyers natin. Siyempre, we have the discounts. We also have yung mga free gifts natin. Lalo na pag halimbawa yung mga buyers natin, di ba? Marami silang in-order. Siyempre, bigyan natin sila ng small gift, token, and also free delivery, low price, and good product listing. So, ito yung 5 factors na attract yung mga buyers natin. So, but question is, how do we attract our buyers? Siyempre, number 1 is we expose them to your product. Na ito, this one is we make sure na nakikita ng mga customer or ng mga buyers yung product listing natin. Also, number 2 is we attract their attention. Attract their attention with your product name and photo. Then, we convince them to buy. Siyempre, meron tayong chat function. Yung mga buyers mag-inquire yan sa'yo, dapat lagi tayong mabilis mag-reply, very prompt. Kasi one thing, you know na sa iba na pala sila nag-inquire, then mabilis nag-inquire, mabilis nag-reply yung isang seller, sa isang seller na sila nakabili. Also, we should also disadvantages of using your products versus other products. Meaning, ano ba yung advantages ng items ko sa iba ko pang mga competitor na product or mga kompetensya. And you highlight the key features kung ano yung kinaganda ng item mo sa ibang item na katulad na rin ng binibenta mo. Okay? And also, we create a certain sense of urgency by having promotions or limited inventory. Ito yung, like for example, meron kang 3 items no, na 1 stock each na lang. Pwede mo sila, ang gawin mo dito is, i-sale mo na. Siyempre, para maubos na rin yung stock mo, para at the same time, mapalabas mo na rin yung item mo, i-sale mo na. Since, I believe na kumita ka na rin naman with the other purchases that you had. Okay? So, according to our data, our most viewed items comes from search. So, dito pumapasok kung tama ba spelling ng mga items natin. Mamaya, sinearch na ni customer or ni buyer yung item na meron kang tinitinda. Kaya lang paano yung wrong spelling. So, hindi niya na nakita. So, we have to make sure na accurate yung mga product names natin. Then, the second most viewed items comes from category. And, yun. So, category, this one is yung sa listing na natin yan. Kung tama ba yung category. At pag-list pa lang natin mismo ng items, wrong category, hindi na siya agad ma-up. Sino naka-experience nun? Wrong category tagging. Yun. So, yun. Napaprank po tayo yan every time na mali ng category na pupunta yung item. So, hindi talaga siya nag-a-appear din sa tab. Okay? So, other views comes from feed, shop, campaigns, and hashtags. Sino po dito gumagamit ng hashtags? Dapat gumagamit rin tayo nun. Kasi syempre, doon din nag-base yung mga buyers natin kung ano yung gusto nilang bilhin. Like kung ano yung mga trending hashtags dito sa Shopee. Okay? So, first is we go sa expose. How do we expose our items? First is we expose via social media. I believe lahat po ba ng mga sellers dito comes from social media, like Facebook, Instagram, or we just decided na magbenta na din tayo. So, I would suggest na sa mga personal account nyo like Facebook or Instagram, we also promote your items dito sa Shopee or also your shop.
Kasi that's how the trend na eh. Kung baga, kung ano yung like millennials, kung ano yung trend, mas yun yung dapat nating sabayan. So, ang trend is we share social media. We use Facebook, Twitter, Instagram para i-promote natin yung mga items and shop natin. Okay? So, we also expose via popular tab. In here, we have criteria and metrics. Like for example, dapat yung item mo palaging merong new likes and also new listings yan. Then, number of orders in the past 30 days. If your shop parang nakaka-comply ka, good number yung orders mo for the past 30 days, I believe, yun, mapupunta yan sa popular tab. Then also yung days to ship. Days to ship meaning ito yung mabilis bang natatanggap or mabilis bang nare-receive ni seller yung item na ipinaship mo o baka natagalan. So kasi pag halimbawa, nag-confirm na din agad siya, at the same time, makaka-receive ka na ng feedback and rating score mo na rin yun. Na very well-packaged yung item mo, item shipped immediately, and also yung chat response rate mo. Dapat good standing din and good rate din yung meron ka. And also yung speed na rin. Okay? So, yung mga items or yung mga items you probably mapupunta yan sa popular tab kapag we all have these criteria and metrics. Okay? So, we also expose via latest tab. So, meron tayo na boost product. Sino pong gumagamit nun after 4 hours? So, meron po ba dito yung nag-a-alarm ng cellphone, tapos mag-boost na sila kasi nag-alarm na, ay nag-end na yung alarm, kailangan ko na mag-boost. Wow, so meron po talaga. Subukan mo na ba yan? Like si Nag-boost? Ma'am, ayun, si Ma'am Jaisel, di nagawa na yun. So, pwede rin po tayong lahat, gawin din natin yun para na ma-maximize natin. Saan nakikita yun? Or, should I say, natitake advantage natin na mapupunta yung okay. item natin sa latest tab. So, practice ma-up ko yung item natin. Okay? Okay, may nakuha tayong tip doon. Ano po? So, syempre, nasa latest tab din yung ating mga newly listed products. Okay. And also, yung mga updated products natin. Okay? And also, we have campaigns. We also expose via campaigns. So, ito yung mga nakikita po nating moving banner once na nag-visit tayo sa Shopee app. So, once na-click po kayo ng banner, makikita po natin lahat ng listings, lahat ng collections, or ng mga items na included doon sa collections na yon. So, how do we join campaigns? Siyempre, login po tayo sa seller.shopee.ph. Under seller.shopee.ph, Marketing Center po tayo. So, under Marketing Center, we have My Campaigns. Makikita nyo po doon lahat ng campaigns ni Shopee. Meaning, ito yung mga pinopromote ni Shopee ng mga campaigns. So, meron doon, makikita nyo yung mga categories na pwedeng salihan ng mga items nyo. Also, yung terms and conditions. Hindi po natin ina-allow yung mga, like for example, replica, ganyan, ng mga items natin. So, ayun. You just have to read carefully kung ano yung terms and conditions na meron tayo dun sa campaigns natin. Nandun naman po nakasulat yun eh. And also, makaka-receive rin po kayo ng email notifications inviting you to participate dun sa mga campaigns natin. Okay? Then, we go to how to attract buyers. Dito po sa dalawang picture na to. Alin ang hindi nyo bibilin? So, very obvious. At, Same lang ba? Mas mura yun eh. Mas mura pa yung maganda. mas mura. Tapos, Mas mas mahal. So, yun po yung kinonsider nyo talaga yung price, Na-attract po kayo din talaga sa price. Ang specs niya, kompleto. Sa picture, Yung walang specs siya eh. Oo. Kasi ito, like for example, Wala specs. Oo. Ito sa kabila meron. ito kasama pa yung banig pag binili ko ng 10,000. Diba? So, tapos nakagilid pa yung picture niya. So, parang tingnan ko,
parang iisipin ko po pag ako yung bibili, brand nyo ba to? Second hand? Selfie. So, syempre, one of the main factor kung bakit nakakabenta tayo sa Shopee is that yung picture natin. We attract buyers through our photos. Kung maaliwalas po ba yan, kung maganda yung pagkaka-picture natin dyan, white background. Ito po talaga yung tinitingnan usually ng mga buyers natin eh. Okay? So, dapat po, sa susunod na Shopee Uni, dapat pag-check ko dun sa registration kung sino yung mga hindi nag-comply sa white background Mamaya, hindi natin na-apply. Okay? So, apply po natin ng white May background. balik pa sa'yo. White background yung mga picture natin para syempre ma-attract natin yung mga buyers natin. Okay? So, after we attract, we convince them to buy. How? Syempre, dapat dun sa product description natin, very detailed na yan. Para iwasan na rin natin yung parang maraming inquiry yung mga buyer. Like for example, hindi natin nalagay lahat ng product details ng item. Ang tendency niyan, lalo na kung hindi ka naman lagi online ang tendency niyan, mag-chat yung buyer. So mag-chat siya na mag-chat regarding that item na interesado talaga siyang bilhin kasi nga curious siya kung ano yung like aspect, ano yung gano yung megapixel ng camera, ganyan. So itatanong niya pa, what if hindi ka online? So hindi mo na rin na-entertain yung question ng buyer mo. And also, chat response rate mo na rin yun. Bababa ng bababa. So we have to make sure na detailed rin yung mga yung description ng items or product natin. Also, yun nga, proper category tagging. Also yung brand, lalo na pag sinerch ng seller or ng buyer yung item mo with the brand, hindi natin nalagay. So sayang din yung opportunity. Also with the condition, kailangan clear din yon. We have to ilagay natin or maging clear na pre-love ba yung item or bago ba or used na ba. Syempre, meron din naman tayong mga items na like pre-love na. Okay? Then stock. Number of stock. Importante din yan. Kasi once na naka-apply yan, kasi hindi na pala available, may bumili. So sayang yung sale kasi hindi na natin kaya maibigay yung gusto ni buyer. Nag-purchase na siya. So, we have to regularly check yung number of stock. Days to ship. So, ito yung pinaka-importante tingnan din ni buyer. Kung hanggang kailan niya or gano'n niya katagal makukuha yung item. And saan pa manggagaling yung item na bibilhin niya from you. So, ito yung factors na tinitingnan ng mga buyers natin. Okay? So, there. Just to summarize lang rin po, to attract buyers is, syempre, use keywords and concise product name. Upload attractive photos, complete product description, and input important information like days to ship, stocks, and logistics, and yung hashtags. Hashtags if relevant. Like, halimbawa, yung mga hashtags dapat natin is relevant dun sa item natin. Mamaya nag-hashtag tayo, hindi naman pala siya proper dun sa item natin. Okay? So, yun lang po. If any questions you would like to know, just approach me lang din po. Okay? Thank you. All clear. Thank you. Okay.